nandito tayo sa Game 1 at tatanungin natin kung ano yung mga gaming console na available sa kanila. Ano, sama ka sa biyahe ko. Ano po, may isa pa rin. Pakilay din po yung cashier namin. Ano ba kayo nila? Wallet. Wallet. Talaga naman nag-vlog mo. So, kaya lang nakakasya lang lang. Sige, pwede tayo. Sige, gano'n sa sabi ko. Everyone, nandito po tayo sa Game 1 at kasama natin si Sir Mel. Ayan. Sir Mel, ano po pala yung mga ating gaming console na naka-line up for today, sir? So far, meron tayo ngayon PS5, so Nintendo Switch, and yung mga handheld gaming consoles pa natin is yung ROG Ally at yung Steam Deck. Okay, sir. So, unahin na natin, syempre, yung bagong dating at mainit-init pa na pinag-uusapan ng mga gamer ang PS5 na Spider-Man 2. Ayan, na limited edition, sir. Sir, sa ganito, sir, how much po pala siya ng brand new, sir? Ang brand new natin na limited edition Spider-Man PS5 console is 36,290. So, yan yung pinaka-SRP niya. Then, ayun sir, kapag straight cash po ba is may less or ano sir? Pag gold cash ang payment is meron siyang less na 1,000. 1,000 sir? Yes po. Then kapag ano sir, nag-ano rin ba kayo mga home credit cards? Yes, nag-accept naman din kami ng home credit, credit cards, pwede rin. Then, ayun pala sir, kapag bumili po sila ng PS5 is, ano po pala yung warranty nyo sa shop nyo po? Warranty namin, since na authorized dealer po kami ni PlayStation, direct po siya kay service center. So, 1 year po yung warranty niya, direct Sony service center. Then, just in case na may ano siya, factory sir, defect, gano'ng katagal yung replacement sa kanya, sir? Actually, si service center na po yung model, kaya nga po, direct na siya. Direct talaga. Sony service center. Then, ayun sir, syempre, ang ating Steam Deck, sir. Ano po yung mga available nyo as of now, sir? So, actually, yung Steam Deck, mayroong tatlong variants yan. So, mayroong 64, may 256, saka may 512. So, yung difference lang, of course, syempre, yung memory capacity nila, storage capacity nila. Then,
Si 512, I think meron siyang kasamang tawag doon, yung microfiber cloth, saka meron siyang anti-glare na screen protector. Then si 256, same as 64 gig lang naman. As is sila. Okay. Sir, pwede po bang malaman namin yung price range ng mga ano, sir? Yung 64 to 56 and 512, sir. Sa ngayon kasi, sir, ang stock na lang na meron kami is yung 64 gig. 64 gig. Kasi ang ginagawa namin is in-offera namin yung si client nang mag-upgrade na lang ng SSD. So, yan, bubuksan namin yan. So, authorized naman po kami magbukas. So, yan, it's up to kanila kung anong gusto nila. 1 TB, 2 TB, meron naman po kami available dyan. Then, ayun, sir, kapag 64, how much po? Ang price niyan ngayon is 25,950. Tama? Then, yung SSD natin for upgrade is 5,990. So, meron pa 1 tera yun, sir. 1 terabyte. So, meron din kami 2 terabyte, sir. It's 11,990. Tama? 11,990. Then, ayun, sir, syempre, ang competition niya is yung Rogue Ally. Sir, magkano po yung gano'n niya, sir? Si Ally is, meron siyang dalawang variant. Z1 and Z1 Extreme. So, processor lang yung difference nila. Siyempre, price difference din. Okay. So, si Z1 Extreme is 43,995. Then, si Z1 lang is 39,995. So, 4K difference lang. Sir, bali kapag kunwari bumili sila ng Steam Deck or Rogue Ally, sir, pwede na rin po ba kayo install yung mga games or hindi kayo naglalagay ng games? Hindi. Actually, si Steam Deck kasi, from the word itself kasi Steam, so Steam app. Yun nga, sir. So, yung mga games naman kasi dun is downloadable. So, si client na yung so, bibiliin nila yan. So, still, bibili pa naman sila pa rin ng credits, Steam credits sila tao, para mabili nila yung mga games na gusto nila. Si ROG Ally naman, since na Windows-based na siya, so literal na parang laptop na yan. So, kahit anong laro, pwede nilang malaro dyan. Steam, mapa Epic, etc. Lahat, pwede nilang ano. Pero, kung pwede rin kayo, sir. Hindi kami nag-aalala. Hindi si client na po. Then, ayun, sir, syempre, pupunta tayo sa medyo budget meal, ayun, sir, mga Nintendo Switch. Nintendo Switch. So, sa Nintendo Switch, actually, nakalimutan ko maglagay din ng isa pang version 2. Okay, sir. Pakuha ako ng isang version 2 para ma-check din. Meron tayong dalawang, actually, tatlo yan. Wala kami nung isa. Yung version 1, sir? Hindi. Switch Lite. Lite. So, si Switch Lite, ito si version 2, tsaka si OLED. Sir, unahin muna natin yung pinaka-base na meron kayo sa Lite. Kung sakaling meron. Sa Switch Lite, wala kami actually stock. Pero yung price din, sir, nasa around 9,750. Yun yung hindi nadadak. Yes, sir. So, talagang handheld lang siya. Parang PSP. Hindi mo siya pwedeng ida. Kasi wala siyang kasama yun. Okay, sir. Sa version 2, sir, magkano po? 13,695 yung SRP niya, 13,200 pag kinash. Si OLED naman, sir. So, meron tayong dalawang, hindi naman siya bali. Actually, kulay lang. Yung difference na. Meron tayong neon blue and red, tsaka white. Same price lang yan. Same price. 15,250 ang SRP, pag cash is 14,750. And sir, just in case na, ayun nga, may mga manonood, meron din ba kayong mga limited edition sa mga Switch, sir? Meron, sir, actually. Ayan. So, unahin natin si version 2. Okay, sir. Meron pa kaming Animal Crossing. Animal Crossing? Yes. Limited edition Animal Crossing unit. Actually, yan ang mabenta ngayon sa Steam. Si OLED, sir. Sa ngayon kasi, mas hype si PlayStation 5 kasi. Si Ayun nga, Spider-Man, dahil release na yung Spider-Man na game. Sa Spider-Man 2 na game. Tsaka siya, exclusive lang talaga sa PS5. 13,995 yung limited edition natin na Animal Crossing na version 2 ko na Switch. Then, sa OLED version naman, meron tayong dalawang limited edition. So, ito po siya. Pokemon edition. Ano yan? Scarlet and Violet. Yes. Okay. Tapos yung newest Zelda game is yung Tears of the Kingdom limited edition na OLED Switch. Sir, kapag sa ganito rin, sir, magkaiba rin yung price, sir? Parehas lang sila ng price, 17,495. Pag cash, 16,800. 16,800. So, same lang naman sila ng price. And, meron pa pala, sir, sorry. Bagong labas din to. Yung Mario Red Edition naman. Dami na lang red. OLED version din yan, so just, yan, 59,900. Cash, 16,495. May less yung 500.
Then sir, syempre kapag ayaw naman nila ng mga gaming console, ano po yung pwede nilang alternative para sa mga laptop na inaano niyo sir? Okay, since nag-gaming store kami, mostly mga laptops namin dito is mga gaming. Okay, sir. Meron din naman kami pang productivity. So, it depends na lang sa kanila. So, pwede natin sige, flex ROG. Ay, ROG. Yan. So, depende po yun sa specs na required ni client, ni customer. So, meron naman tayong wide of variety ng pagpipilian po ng Pero sir, sa ano po yung pinaka-best seller po dyan sa Limax, sir? Hindi ko masabing best seller eh. Kasi depende kasi sa requirement ni client na specs ang sa laptop po. Pero sir, pwede naman yung sa mga AutoCAD, sa mga sir? Yes, pwede. Mostly kasi pag gaming sir, automatic merong yan. May mga graphics card na yan. So kasi yan ang number one requirement pagka nag-AutoCAD ka, dapat yung laptop is may graphics card. Ayun. Kasi yung iba, kapag narinig yung gaming, ayun, naisip nila, baka hindi siya pwede sa mga AutoCAD or sa mga engineering or sa mga ayun ang Actually, best talaga siya for AutoCAD or any productivity apps. Then, sir, eto pala, sir, ano po pala yung mga nandito, sir? Okay. So, ito, isa yung variant ng ROG. Strix din siya. So, yan, yung specs niya. Ito. So, naka-Ryzen 7. Ryzen 7 na siya. 6000 series, 6800 each. Then, graphics, naka-3060 na po siya. 512 SSD, 16 gig yung RAM niya, 48,000 MHz. DDR5 na po yan, so yun yung mga latest na lumalabas. Sir, sa ganito po, how much po yung SRP nito is 109,990. Then, may discount naman yun, sir. Yes, Tsaka po, previous. Meron siyang previous and discount. Then, ano po pala yung previous niya, just in case, sir? Sa amin kasi, sir, standard previous niya is bag eh. So, it depends din sa client po kung cash yung ibabayad niya. Yun din nagde-depende yung security na. Okay, sir. Yes. Then, sir, last na natin, sir? Ito naman, yung medyo budget meal na laptop na pang gaming. Yes, sir. Actually, MSI naman po ito. So, yan. Yung specs niya, naka i5 na yan na 11 Gen. 8 GB po yung memory niya, 32 MHz po yung frequency. Naka RTX na po yan, 3050 graphics. Yan 512 SSD. Naka-SSD na. Yes. Mostly naman po naka-SSD na yung mga laptop. Pero kapag low budget kasi, sir, naka-Intel pa, ayun yung nakikita ko yung Celeron. Yun yung mga mabababa na ayun, talaga. Yung, more mga pala, online schooling na. Basics, basic productivity. Then, sir, syempre, para sa mga last part natin, mga gaming, ano po ba yung mga latest game nyo na available for today? Nako. Number one dyan, of course, syempre, yung Spider-Man, sir. So, ito yung medyo hype ngayon since new release siya. Based sa mga reviews, talagang okay siya na maganda talaga yung game. Sir, sa ganito, sir, ano po yung dito, bumili sa inyo, ano po yung mga feedback? Or kayo po ba is na-try nyo na rin? Hindi ko pa siya actually na-try, pero may isang client kami na nagpunta na dito na natapos na daw niya yan. So far, ang sabi niya, since na to siya, di ba? Yes, sir. Yung part 1 daw is mas maganda tong part 2. Then, of course, syempre PS5 na siya. Pero may sinabi siya kung how many hours niya natapos. Yeah, actually, mga ganun lang. Kasi after 2 days nung nakuha niya yung game niya, bumalik na siya eh. Pero hindi ko sure kung gano'n niya lang straight Baka sir, yung main quest lang or main story. Baka na siguro. Then sir, bukod sa Spider-Man 2, ano pa po yung mga bestseller or yung recommended games para sa mga viewers po natin, sir? Mga bagong release, Mortal Kombat 1, sa NBA, tsaka Assassin's Creed Mirage. New release yun siya. Then sir, pag sa PS5 po, ano po pala yung mga price range? Sa games po. Sa games? Usually pag mga first party na game, 3,490. 3,490. Yes. Then kapag sa mga third party, sir, na meron din kunwari sa Xbox, mga magkano, sir? 2,995, gano'n. Nagre-range siya ng ganyan. Almost 3K. And meron pa rin tayong mga games for PS4, sir. So, ayan.
Ah, meron din. Si PS5 kasi hindi na ni-release kay PS4. So exclusive na siya kay PS5. Si Spider-Man 2. Then regarding po pala sa PS4 or PS5, sir, meron din kayo mga, tawag dito, mga limited or mga pang-collection? Meron Steam din. case, meron din. Opo. Actually, si Spider-Man meron yan. Wala lang tayo ngayon kasi nakuha na tayo. Collector's edition siya. Meron siyang kasamang Star Troop. So si Venom yun, tsaka si Miles and Peter. Then, ayun sir, please invite sa inyong store, sir. Located, then contact number just in case, sir. Ini-invite ko po kayo na magpunta dito sa store namin, physical sa may Green Hills, Vera Mall, 3rd floor. So harap lang po kami ng elevator. So any gaming needs na kailangan niyo po, meron po kami. Then, ayun sir, ano po pala yung mall hours na nag-ooperate po kayo? Open po yung V-Mall ng 10 a.m. sorry. 9 p.m. ang close po. 9 p.m. to 9. Okay. Then sir, ano po pala yung mga mode of payment just in case na ano po? Ano may ina-accept niyo po? Mode of payments, nag-accept po kami of course cash. Credit cards, GCash, Paymaya, home credit. Pwede rin po sa amin. Then, ayun sir, walang sir, COD or COP na? Wala kaming COD. Pero usual na pag ganyan, halimbawa pag may gustong magpa-order, ang payment na lang is through GCash po. Kasi then, sila yung magbubook. Sila magbubook. Yes, kasi papadala na lang namin. Ibababa na lang namin sa rider. So, just in case na may magtanong sir, may other branch po ba kayo na? Marami kaming branches actually. So, hindi lang dito sa V-Mall, meron din po kami sa Mega Mall, meron din sa Glorieta, and yung newest po namin na Game On branch ngayon is sa SM North. SM North. So, kung familiar din po kayo sa iTech, Yes, sir. affiliate po namin yun. So, sister company namin yun. Yeah. Thank you once again, Sir Mel, sa inyong tour, sa inyong shop. Ayan. Thank you so much, sir.